Okay, so good evening again. So ang topic na to karon topic is topic number 8, looping statements. For this time, for loops ako na to ang i-discuss. So, same ra gyapon si gay na sa while, nagyapon siya loop na mahitabo. So, what is a for loop? A for loop is used when you know ahead of time how many times you want to repeat the block of code. So, it combines initialization, condition checking, and incrementing or decrementing in one line. So, ang kaning for loop as compared sa while loop, ang while loop is endless siya mo ay ano tawag ni kanang indefinite ang iyahang case mo execute until nga dili na ma-meet ni ang conditions as compared sa for loop nga makaset ka until when siya mo stop. So, so nga na magamit mo tag for loop. So, ang for loop kung tanaw nimo yung syntax, it is clean and compact. It is ideal for counting or for fixed iterations. So compared sa while loop, kaning for loop, fixed na gid siya daan kung kapila siya mo repeat. Imuha na siyang maset ang while loop mag-repeat siya until nga dili na ma-meet ang condition. So natay syntax diri for Python. So for I in range 5, mag-print siya aning loop number I plus 1. Kaning range na function, usually ginagamit kini siya para sa for loop. Dagan na siya kuan, napod na siya mga arguments pero for simplicity na lang kanina lang sa itong gamiton. So pasabot ani is for I in range until 5. So ang I ani mag-start at 0. Ang I is a temporary variable para lang ani nga loop. So pag ingani gani nga case, ang I mag-start ka sa 0 until sa pila mo gisat nga range. So nahitabo sa iya ha ani yung output loop number 1, loop number 2, 3, 4, 5 and so on ani nga example. So sa Java gyapon para ma-execute nato ang same nga kuan output ingani iya syntax. Murag mas simple siya sabton ang kaning sa Java kay imuha ra mang makit-an dayon kung unsa iyang unsa ni kanang conditions bitaw. So kaning for kung na siya diay ka mag-start then na siya parenthesis. Within sa parenthesis nakitulo ka groups. Kanang int I equals 0, then I is less than 5, then I plus plus. So mahitabo ani int I equals 0, nag-initialize ka og integer I na variable into 0 yung value. Dayon while I is less than 5, buhaton niya ang sulod ana nga kuan ani nga code ay ani nga function ani nga loop. So kani nga code block. So ang code block niya is kaning system out println loop number plus I plus 1. So nga naman na ang case pag mag-print ka sa Java. So first button niya mag-kuan siya. Yes ang i-initialize ang kaning I equals 0. So since I equals 0, loop number plus I plus 1. So sa may 0 plus 1, 1. So loop number 1. Then ang I dayon since 0 man siya, I is less than 5, button sa na niya katong print. Pag human execute sa kaning print, kaning block of code sulod sa for nga loop, kaya ano din siya increment, so I++. So mag I++ naman siya. Balik na pud ka sa kuan, check na ba din niya kung I is less than 5. So since nag-increment naman kag 1, so I equals 1 na. So 1 is still less than 5, execute na po niya ang code. So loop number 1 plus 1, 2. So loop number 2, yang i-display. Then increment na po din siya, I++. Then balik na po din siya. Since increment naman siya, I equals 3 naman. So I 3 is less than 5 pa man gyapon. So padayon gyapon siya until sa maabot siya sa I equals 4. I equals 4 man siya kay kung man siya less than 5 man. If 5 na siya, di na siya if I equals 5, di na siya mag-execute sa loop. Pero ang naman sa display is I plus 1, wala nga, mag-display gyapon sa 5. So nata dire sa
codes na pod na to nga example problem set na to. So kani simple kuan na ni siya, simple code na ni siya. Natay grocery price nga variable, total ug I. So kani si grocery price is list ni siya. Ang nasulod sa list is mga float values. Kung sa Java pa ni siya, pwede ni siya matawag array. Then natay total, iset sa tog 0 kay wa pa man tayo start of count. Then I equals 1. Kaning I equals 1, marag for the sake lang ni nga natay numbering inig-print. So ang atong main focus ani nga code is kaning for loop. So for price in grocery price, kaning price is kuan siya temporary variable ani siya. Ihang ginapasabot ani is isa ka item within sa grocery price. So unsa man ang mga items sa grocery price natong list na si 36.5, 98.75, 12.3 o 141.45. And then diri sa ubos total increment nimo siya based sa value ni price. So, iyang pasabot ni price sa first nga kuan, first niya nga run sa loop is si 36.5. So, total plus equals 36.5. Di na siya makita diya kay naka-variable man siya. Pero ang value na ni total is 36.5. And then, ang next niya button is kaning print f item number I. Then, si price dayon si value niya. So, si item number I, since I equals 1 man, so item number 1, sa matong price, di 36.5. Dayon, increment din kag 1 kang I. Balik na po din kag loop. So, na namatay 36.5. I-check sa nato sa calculator. So, nahitabuan na niya, since 36.5 man, si total before sa first nga instance ni loop, i-add na po dayon nato si 98.75. Okay, si price ani nga case is si 98.75 naman yung gina-refer. So si 36.5 plus 98.75 equals 135.25. Then i-print niya item number 2. Okay, kung naman 1 plus 1 biyagayin na. So pila na may price niya karon 135.25. So item number 2, i-print niya si item number 2, then iyang ipagawa si 98.75. Dayon I plus 1. Mag-loop ni siya, mag-print ni siya, ato sa ma-display niya tanan grocery price. So, mag-print si 36.5, 8.75. And then, sa last dayon, pag human na ang loop, kanina din ka print, dayon total cost. Then, total na dayon, pila na yung value sa pinakalasan after niya ma-execute ang loop. So, nara din na ito ang code execution. So, since nakaset na matadaan, 36.5, 98.75, 12.3, 141.45, gitotal na niya diretso 289 pesos. So, muna siya simple lang. Dayon, na po din tayo version sa Java. Pero kani, lahi na po din siya. Mangayo siya og user input. Karon sa nato. So, scanner, nagkuha na po ta, nagamit tag scanner. So, ang first nimo kuha na ni i-set up is nag-set ka og double nga variable atong giname si grocery price. Then ang double ang iha dayong kuan number of items is 5. Makita man nato diri new double 5. Then double dayon nga kuan kanang kanang variable na pod total kay set na to sa 0. So enter prices for 5 grocery items. So diri sa ubos ana niya na diri natong for loop. So enter price item number 1 kay 0. Same na gyapon gain na int I equals 0. 0 plus 1 item number 1. And then ihada yung i-access ang index ni grocery price. So sa index 0 mag-input si user. So let's say nag-input ko 1. So si grocery price at index 0 1 ang iyang value, then add na din niya sa kang total sa kana nga index. And then magbalik-balik lang na siya until sa moabot og 5 items na ang kuan ang ang list
or ang array. And then pinaka-last din niya button, iha ding nanapod kay another for loop. So reset na dayon. I-print din niya tagsaan ang kuan ang price sa list nimo. Tagsaan sa for loop gyapon. Same ra gyapon ang gibot sa previous pero imbis nga mangayo og user input dili iya ra display ang user input tagsaan. And pinaka-last dayon iya ra gi-print ang total cost. Then as usual kung mag-input ay kung magkuan man gyud scan ay close din nato siya inig human. So mo na din ang code execution. So mangayo siya price for item number 1. So input ta 500 dayon 25.5 32.1 59 and then 123.3 35. So gi-print niya di lang kay siya makita kay instant man siya pero iyahan ang gi-loop tagsaan para aron ma-print siya. Same ra gyapon sa pag-loop niya pagpangayo og each item. Then after na din niya makuha ang each price per item, iyan na din gi-total sa pinakalasan which is ang result sa atong gipang input 739.95 pesos. So maro to siya ang atong for loop nga discussion.